Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's grabe na mga kababayan. Minura po ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil umano sa pagpapahintulot na madetine ang kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. O sabi ni Baste Duterte, yung tatay mo, etong si Marcos Sr., pinalibing ng tatay ko. Pero yung tatay ko, pinakulong mo. PI ka. Ayan mga kababayan, yung sinabi ni Baste Duterte. So huwag na natin patagalin, panoorin po natin yung kabuuan ng speech ni Baste Duterte. City Mayor Sebastian Duterte. Mayong udto sa inyong tanan. Mga magandang araw din sa mga naka-live, mga taga Sub-Saharan Mindanao. Diba mo, bago ko sagulo na nako Tagaw ug Bisaya aron gatong mga makadungog makasabot pa tong mga uban natong naminaw diha nas gawas. Unang-unas tanan magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kuamahan. Naglagot lang ko sa inyo ha kay kada makita nako ang naong sa kuamahan bit-bit ninyo kahilakon ko. Mugara pod mo. Uso po ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibuok kalibutan na nagapakita og suporta kay PRRD. Kabaw mo tinuod lang sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag gyud ko kasabot sa kong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me tinuod lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan yung ko. Salamat kayo. Siguro, gamiton ko ni nga nahimo kong Vice Mayor ninyo, Mayor, morning, sa termino nako karon morning last na nako nga araw ng Tabaw sa termino nako karon wa ko makibaw ung unsa bagay kinaog kaugmaan o yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labi nanto mga dugay dire o niya kanang nituo sa plataporma o politika sa kuamahan.
nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ato na lang, murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Kibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians, di nila gusto nga kausaban aning nasuran ni. Una, along aning with Marcos o kaning mga uban ring mga bagagnaw na mga politiko. Di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot oroy ang putang ina. Nung kita'y nagtabang sa iya, makalingkod sa diha karon sa ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di kita matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang, para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa tuwa, mudaot o mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Iba mo, si Rudy Duterte, nga nung naaresto siya, naasa diya karon sa ICC, kay ning barog siya sa iya mga tinuuhan sa politika, nga tanaw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili gini panahon para magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Sige lang. Basta kita, labi ng tong mga contemporaries na ko, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me, kita kipatako ta ng mga dabawenyo. Dabawenyo, mapursigihon. Ang dabawenyo, isog. Ang dabawenyo, gustong kaayuhan. Ang dabawenyo, gustong kamatuoran. Ang dabawenyo, garboso. Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang, paminaw na ako, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, kita magtamakan yun ta. Kaya wala lagi mo, wala na yun ko po dire, wala na. Di kong dili tungod sa inyo mo nang pasalamat na lang yun ko.
Ako, usar ako kataw, anak ko sa ko amahan, pero dili ko gaingon ani mga istoryani, wa ko gaingon ani. Kay tungod anak ko, dabawin nyo, kundili kay tungod, Pilipino ko, nga nito o usa ka presidente, nga nangandoy, nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay atuha, dili ni. It's about us, the Filipino people. Unya, how a government treats his own. Iyang gipapriso. Dili na lang ko mo mention kay personal, pero ing na lang po nako, dari usbo nako. Last year, January, giingnan taga Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Ayaw, pag-inguna na. Ayaw hukayon. Dili taan na. Way labot ang patay ang istoryaan eh. Way labot ang patay. Naana na diha. Pasagdi na ninyo. Noon, wala man si akong amahan dire, inyong tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kay bao ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahang termino. Basta ako, ang tambag lang nako ninyo, mga dabawin nyo, kamo mga ubang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. Usab, kabalo ko, busy mo ng mga tao, dagan mo laing buhaton, pero makita na ako, in behalf of our family, akong igsoon, ako mga igsoon, tulo na ako ka igsoon, umama, tanan may mga Duterte, na nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo, gyud sa inyong suporta. Salamat kayo sa inyong ginapakita. Wala na ko'y maingon sa inyo kung hanto dire na lang gyud men, to dire na lang men, pero sobra-sobra na kayo gipangita. Ipakita sa mga, salamat kayo. Pero, samtang niya patadiri, di gyud ta maundang, o di gyud ta mapili, basta nagkahiusa lang ta mga dabawin nyo. Mabuhay ang Davao City! Okay, so yan mga kababayan yung speech ni Baste Duterte. Full speech po yan. At narinig naman po natin kung gaano siya galit na galit kay Presidente Bongbong Marcos dahil itong kanyang ama, si Rodrigo Duterte, ay pinabayaang masurrender dyan po sa ICC. At narinig din po natin na sinabi niya, yung tatay mo, ipinalibing ng tatay ko, pero yung tatay ko, pinakulong mo sa Baymura. So, alam niyo mga kababayan, naiintindihan ko yung silakbo ng damdamin ni Baste Duterte. At ito mga kababayan ay naging personal na. Personal na po itong away ng Duterte at mga Marcos. Dating magkakampi, ngayon magkalaban na. Dating magkasama, nangangampanya ng panahon ng eleksyon, pero ngayon panahon na naman ng eleksyon, ayan, nagmumurahan na at magkalaban na. So, nakakalungkot itong nangyari sa bansa natin. Alam niyo, itong ginagawa ng mga ito, ang kawawa po tayo eh. Tayo pong mga mamamayang Pilipino, tayo po ang kawawa. Naiipit po tayo sa awayan ng grupo ng mga Duterte at ng grupo ng mga Marcoses. Kasi sinabi ko naman sa inyo, tayo po dito sa Batang Maynila Toits ay wala pong kinakampihan. Pero ito pong nangyayari kasi, lahat po ng nangyayaring ito ay dahil po sa kagagawan mismo ng Duterte administration. Kasi kung wala naman po nangyaring tokhang, kung wala po nangyaring EJK, wala naman po sanang gulo eh. Di ba? Lahat ng ito, resulta
ng ginawa nila Duterte at ni Bato de la Rosa at ni Albayalde at kung sino-sino pang mga sangkot dito sa EJK. Doon po nagsimula yun eh. Etong awayan nila mga kababayan, nagka-personalan na. Kasi siguro nagkaroon ng agreement itong mga to nung hindi pa sila nag-aaway. Siguro nagkaroon ng usapan pagdating ng ICC. Hindi tayo makikipag-cooperate. Kasi mga kababayan, meron ng ICC bago pa umupo si Presidente Bongbong Marcos. So malamang naging usapan yan, kung sakali mang pumasok ang ICC, ay hindi po ito papayagan o hindi makikipag-cooperate ang ating gobyerno. Ayun nga yung sinabi ni Bato de la Rosa, di ba? Nagkaroon sila ng ganung usapan. Ilang beses sila nag-usap. Ang lagi sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos, walang problema. Hindi kayo magagalaw kahit buhok mo, Bato de la Rosa. Kahit wala kang buhok, hindi yan magagalaw ng ICC. So, doon po siguro nagsimula kaya galit na galit itong grupo ng Duterte kasi meron sigurong pangako sa kanila itong Marcoses na gano'n na mangyayari. Pero ito nga, nung nasira po ang unit team, na biglang nag-iba di ba? Biglang bumaliktad ang mundo. Kaya siguro dahil dun sa mga personal nilang usapan na hindi natupad, kaya galit na galit po ang Duterte dito sa mga Marcoses. Galit na galit po Sara Duterte kay BBM. Galit na galit si Baste Duterte kay BBM dahil siguro yun, doon yung nagsimula. Hindi na nga pinag-uusapan dito yung kaso ng EJK Parang ang basa ko rito, wala silang pakialam dun sa dun sa kaso ng EJK. Etong awayan na to, itong nabubuong conflict mga kababayan ay dahil malamang hindi po nasunod ang usapan nila. At ang feeling ng mga Duterte, sila ay trinidor ni Marcos. So, personal na po ito, mga kababayan, personal. Personal na away na po ito. At ngayon po, nagkakaroon ng kilos protesta dito po sa Maynila, sa Davao, at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At kapag ito'y lumala, mga kababayan, magkakagulo, sino ang kawawa? Tayo pong mga Pilipino, yung nasa gitna. Diba? Tayo po na tumatayo para sa tama. Tayo po ang kawawa dito. Diba? Tayo po ay madadamay sa awayan ng Marcos at Duterte. Basta tayo mga kababayan, ipag-pray na lang natin itong ating bansa sa lahat po ng tumatayo para sa tama, sa katotohanan at sa kabutihan. Ang gawin na lang po natin ay pagdasal ang ating bansa kasi hindi na po natin mapipigilan ito. At kapag lumala to, malay mo, mag-declare ng martial si Marcos dahil magulo So, balik na naman tayo sa dati. Magkakagulo na naman. So, kawawa talaga tayong mga ordinaryong Pilipino na naiipit dito sa awayan ng mga Marcoses at ng mga Duterte. Alright? So, ilan po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.